Marahil tayong lahat dito aaminin natin na hindi natin kontrolado ang kinabukasan. Pero nabubuhay tayo para bang kontrolado natin. There's that paradox in us. We will say na we don't know what tomorrow will bring. But the way that we live our lives, it's as if we can control tomorrow. We will live like that. We will also admit that it is only God who controls tomorrow. And yet we live as if He doesn't control tomorrow. So paano ba natin i-reconcile yung katotohanan na ang Diyos po ang siyang nagtalaga ng lahat ng bagay mula simula hanggang katapusan? Paano ba tayo mabuhay actively in the light of It is the Lord who controls from beginning to the very end. Na lahat ito ay sakop ng kanyang kalooban. Ano bang maging itsura ng isang taong nabubuhay sa katotohanan ng iyan? How do we live actively in the light of this truth? So we must affirm both. We must affirm both the sovereignty of God and the responsibility of man. Magkasama po ito. Hindi pwede mamuhay ng act passively as if we trust everything to the sovereignty of God na wala naman tayong response. But rather, we would live as if we really trust in the sovereignty of God. Kung talagang totoo po ito sa atin, mamumuhay tayo sa katotohanan ng pagiging soberano ng ating Panginoon. So this has always been an issue para sa mga tao. Where does responsibility start? Where does sovereignty end? God's sovereignty end? Parehong magkasama itong dalawa. Kinikilala natin yung dalawang ito. And so I have entitled our message, mula sa isang tiyak na layunin tungo sa isang tiyak na kahihinatnan. So not only do we believe that God has appointed everything from beginning to end, we should act upon that belief. Hindi tayo aamin lamang na soberanong Panginoon. Aakto tayo doon sa paniniwala natin ngayon. Actions ay magpapatunay lamang na talagang kinikilala natin na ang Diyos talaga ang soberanong itinatalaga ang lahat ng bagay ayon sa kanyang itinalagang katapusan ng lahat ng bagay. So that is something that we have to keep on learning what to do or how to act upon that truth. At hindi ito isang bagay na sinasabi lang ating mga bibig. Kundi ginagawa talaga natin ito. Na tayo po'y tumutugon sa katotohanan na siya nga ay soberano sa lahat ng bagay. So nakita po natin kanina, si Apostol Juan, he saw that the old creation was being replaced by the new creation, by the new heaven and the new earth. Ang bayan ng Panginoon ay maghahanda para dito. Para bang isang asawang babae na hinanda para sa kanyang asawang lalaki. Sa lumang sanlilikha, andun po ang kamatayan, pagduluksa, andun po ang pain, andun po ang suffering and crying. Pero lahat yan ay lilipas din lamang. Kaya nga po ito ay maging hamon para sa atin. Na bakit tayo mamamag-asa at bakit tayo mabubuhay na para bang ang lahat-lahat ng sa buhay natin ay matatagpuan po natin dito. Bakit natin kinakailangan magpakapagod, may pag-away sa mga bagay na mawawala din naman pala? Ba't natin kinakailangan ipilit ang mga bagay na one day pwede naman mawala din naman sa atin? Kaya nga po, ang bayan ng Panginoon ay dapat po ihandaan lang kanilang sarili sa panahon that God will be their God and they shall be His people forever. They are to be holy. They are not going to live for what shall pass away, but they're going to live and die for what shall abide forever. So when we were there at Tita Edith's house the other night, nung Friday night, ando doon na, kinukento ka sa mga brothers, ando doon yung tenderness. So you would remember Tita Edith, doon sa kanyang bahay when we went there. Ando doon pa yung mga bagay na binigay din pa namin kay Tita Edith from many years ago. It was still there. Ando doon, kita mo yung kumbaga yung marka ng panahon at pagmamahal na pinagsaluhan namin with Tita Edith all this time. But she left it. She left it. Wala din. Dahil lahat ng mga bagay, ng mga temporal na gamit na yan is only to serve an eternal purpose dapat. It only will have meaning. Even those little things that we have shared with each other, those books and other mga abubot na binigay kay Tita Edith na nakuha din ng mga bata later on, it was to serve an eternal purpose. It was only a mark of something that we have shared and that we are going to share for all of eternity. Kasi kung hindi, para saan pa? Iiwan din natin yung mga bagay na ito. So sana mga kapatid, makita natin na let the temporal only serve what the eternal purposes of all things.
Mabuti nga, alam po natin ito eh. Mabuti nga na ginawa tayong aware ng Panginoon. Kasi dumating man yung time na masira man ang mga buhay natin dito at ano meron tayo dito, magpapatuloy po ito at maging perfecto po ito sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. At yun po yung ating tinitignan. Kaya nga again, there's no point in living for what shall pass away. Whatever na meron po tayo dito, let it only serve an eternal purpose. Sayang po ang buhay natin kung yung pinipilit lamang natin yung mga bagay na mawawala din lang naman pala. So in our text today, God Himself speaks and affirms that He is indeed making all things new. At ang ating Panginoon, He is intent na gawin po ito. So much so, na Kanya pong iniutos na isulat mo ito. Isulat mo ito. Para bang kontrata na balik-balikan natin. Na meron tayong babalikan dahil pinasulat ito ng Panginoon na ginagawa niyang bago ang lahat ng bagay. Pag sinabi ng ating Panginoon na gagawin niya talaga, mangyari po talaga ito. And we are being told before it actually happens. Nababuti nga, ngayon pa lang, alam na natin yung mangyayari. Maliwanag sa atin anong mangyayari po in the future. Ang nakakalungkot po ay hindi po ito concern ng karamihan. Walang pakialam ang tao sa muling pagbabalik ni Kristo. Walang pakialam ang tao sa totoong kagalakan. Wala siyang pakialam ano ba ang totoong kasiyahan. Consider that if the Lord is making all things new, destroying all of what is evil, imagine what shall happen to a world that continues in sin and neglect of God's will. Kahit anong sabi mo, Kristiyano ka, kahit anong sabi mo, ikay mananampalataya, ikaw ba, hinahanda ka ba? O hinahanda mo ba ang sarili mo sa muling pagbabalik ni Kristo? Yan ba ay para bang matik lang na darating? Or is your hope set on that? Are you going to sing, I set my hope on Jesus? Nakaset ba talaga ang puso natin sa kanyang muling pagbabalik? So much so that it defines our lives in the present time. And so the warning is clear in verse 8. Meron pong warning sa ating text and there's an encouragement for the people of God to overcome in verse 7. And so the message I wish to bring is this. Believing in the sure and unchangeable will of God shall mean striving for His will and striving against anything contrary to that will. Ang pananampalataya sa tiyak at hindi nagbabagong kalooban ng Diyos ay nangangahulugang pagsisikap na isakatuparan ang kanyang kalooban at paglaban sa anumang salungat dito. If the Lord is intent in doing so, so should we. If the Lord is intent in ito ang mangyayari, dapat ganun din tayo. Sa bawat bitiw mo ng salita, sa bawat iniisip mo, sa bawat gagawin mo, anong kinalaman sa kalooban ng Panginoon? Yan ba'y sumasalamin kay Kristo? Yan ba'y nagpapakita ng kabanalan? Dapat tanong natin ng ating sarili palagi dyan. Lahat ng desisyon na gagawin natin, lahat ng bibitiwan nating salita, kung ikaw man ay nagsasalita ng harsh, what does that have to do with Christ's coming? If you're being nice and flattery, what does that have to do with Christ's coming? Anong kinalaman ng lahat ng yan? Anong pinapakita ng ugali natin sa kaliwanag ng katotohanan ni Kristo? So I hope that by the end of this message, we will be compelled. We will be compelled not by a world under sin and death, but we are going to be compelled by a world that shall be forever. Mananatili magpakailanman. When you are dealing with your spouse, with your children, with other people, anong nakikita sa atin? Ang ating mga buhay ba ay nagsusumigaw ng pamamag-asa kay Kristo talaga? Sa mga casual conversations, mga unguarded moments natin, what does that reflect? What are we passing on to our kids? Is it really hope in Christ? Or is it really hoping in the things that will pass away? Ano yung mga bagay na lumalabas sa atin ng natural? The things that we are thankful for each day. The things that we are proud of. Do you boast in the cross? Or you boast in something else? And so sana po ay lalo tayong nagkaroon ng honesty sa ating mga sarili as time goes by. To see ourselves always in the light of the new creation if we truly belong to the new creation. So dalawang bagay ang nais kong makita natin sa ating mensahe. Unang-una,
a gracious invitation for participation. Isang mabiyayang imbitasyon ng pakikiisa sa ating Panginoon. Paano ba natin tinatrato mga imbitasyon? May mga imbitasyon na we care so much about. There are invitations we don't really give make much of a big deal sa mga invitation na yan. Halimbawa ako, may mga imbitasyon ako sa mga high school and college friends ko, hindi ko na pinapansin ngayon. Kasi mga kababawan lang naman pinag-uusapan. Mga project nila, mga crush nung araw. Ano kinalaman ko dyan sa mga crush nung mga kaklase ko nung araw, tas magiinuman pa. So there are things that are no. I hope may makanood dito na mga klase ko. No offense, classmates. Just that nagbago na talaga ang puso ko. But no offense to you, my dear class. Mahal ko kayo. Nag-iba lang talaga yung panlasa lang talaga. So there are invitations talaga na hindi na rin natin masyadong binibigyan ng pansin. Pero sa ating pong pagiging makasalanan, we measure the worth of an invitation by how we feel good because of it. If it's an invitation na tayo po yung pwede magyabang, or maybe because it will only add something to us, maybe, pagbibigyan po natin. Pero ang greatest and most important invitation is from God Himself. Wala po tayong control sa pagsimula po ng lahat ng bagay. We have to take it by faith. Like I said kanina umaga, wala tayong control kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Wala tayo doon. Wala rin tayong control sa katapusan ng lahat ng bagay. No matter how much furious people make, no matter how popular, it will not address the universal problem of sin and death. The reason why you will see that or know that Christianity is real, because only Christianity will deal with sin and death objectively. Na hindi talaga tungkol sa iyo at wala ka talagang magagawa. Ang pag-asa ay na kay Kristo lamang. And the Lord makes us know the purpose of all things. Not simply for information, but for our submission. Pinapaalam sa atin ng Panginoon, ano ba ang talagang mabuti para sa atin? So I hope that this would be an invitation for us that we would not ignore. Huwag natin pong baliwalain. So some observation and lesson from our text. So makikita natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, that the Lord does not keep from us what He is doing. Hindi niya itinago sa atin ang Kanyang ginagawa. After all, it's revelation. After all, it's special revelation. The Lord is telling us mga bagay na Kanyang gagawin at Kanyang ginagawa. Sabi po sa verse 5. Sabi po sa verse 5 ng ating sabi sa verse 5, sorry. Ayaw. Sabi po sa verse 5, pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maaasahan at totoo ang mga salitang ito. So bakit ba mahalaga ito, na malaman natin ito? Why is it important that we have to know what God is doing? Because very much inseparable with what God is doing is the hope of His people. Nakapako po yung ating pag-asa sa ginagawa ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi natin alam ang Kanyang ginagawa. Pinapaalam niya sa atin ano ang Kanyang ginagawa para mag-asa tayo doon. Pinapakita niya sa atin, ito ang aking ginagawa, pakinggan nyo, ito'y makakabuti para sa inyo. Nandito ang pangako ko, andito ang inyong pag-asa. Sabi sa Isaiah 43 verse 19, masdan mo, ako ay gagawa na isang bagong bagay, ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. So during the time of the captivity for God's people sa Old Testament, ang Panginoon ay nangako sa kanilang sitwasyon na hindi mananatiling ganun ang kanilang sitwasyon sa buhay. God is telling them, I'm doing a new thing.
Sa realidad po ng kahirapan ng bayan ng Panginoon, and even now, sa ating pong pahikibaka sa kasalanan, or pahikibaka po natin sa persecution na meron po tayo, God has also promised us that it will not remain as it is. Sa suffering na meron tayo because of death of a loved one, ayan, nangako ang Panginoon, hindi yung mananatiling ganyan. Na sa kalagitnaan na lahat po ng pagiging miserable ng ating buhay, it will all end. God is saying that I am making all things new. Babaguhin niya ang lahat ng ito. So as a reminder sa atin, consider the hope of mankind. It is and it must be not on the current creation, under the curse of sin and death, but in the new creation that God had promised. So sinabi ng Panginoon, nakatingin tayo sa kanyang bagong nilikha. Nakatingin tayo sa kanyang mga pangako. Kaya nga yung ating Panginoon, who is seated on the throne, speaks with authority. Words are faithful, trustworthy, and true. We can count on it. We can count on that. Sa Isaiah 65:16, God is spoken as the God of truth. In Hebrew, it is Amen. Pag sinabing Amen, yun na yun. Para bang nangyari na. It already is. The Lord commands that these words be written down. It is to be recorded. Sabi niya, ating pong tignan ito, ating pong obserbahan ang mga ito. Kung ito ang kanyang ginagawa, then we better pay attention to it. So ang lesson para sa atin dito, if the hope of mankind is tied up with God making all things new, then let our lives, our motivations be driven by this. Because apart from this, there is simply no hope. Kung hindi tayo nakatingin at hindi tayo sumusunod sa ginagawa ng Panginoon, wala talagang pag-asa at kabuluhan po ang ating buhay. And so we can see that all things are leading to either salvation or judgment. Sabi po sa verse 6, sinabi na rin sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal ng nagbibigay buhay. So hindi na tayo binigyan ng Panginoon ng panghuhula, ano pa ang mangyayari sa kinabukasan. Our verse even says that it is done. It is done. Hindi na ito mababago. He who speaks is the Alpha and Omega, the first and the last. Sinasabi sa atin dito, ang Diyos ay may control ng lahat ng bagay sa history, sa panahon, and He will bring it to its appointed end of salvation and judgment, which is a very clear message throughout the book of Revelation. Na hindi naman tinago ito ng Panginoon sa atin. Napupunta doon talaga ang lahat ng bagay. So interestingly, the title Alpha and Omega appears at the beginning of the book, of chapter 1 verse 8. And it also appears here near the end of Revelation. Sabi nga ng commentator, hindi po ito coincidental. Hindi ito yung nagkataon lamang. Pinapakita nito sa atin mula simula hanggang katapusan at lahat ng bagay na nangyari sa pagitan nila ay nasa ilalim po ng soberanong kontrol ng ating Panginoon. As sure as God brought the first creation into being, He will also bring creation to its conclusion. So as a reminder sa atin, may we always remember that all events leading to God's conclusion is also a pattern to live our lives. Kaya iba ang ating buhay. Kung alam natin from the beginning to the end, it is the Lord who will do as He wills. Hindi ba't dapat ang ating buhay ay sumusunod din doon? Yun din ang pattern ng ating buhay from the beginning to the very end of our lives. Yun din ang pattern ng ating buhay. Because the best expression of believing in His sovereignty is to actively participate in what God is doing sovereignly. Yun naman pala eh. Naniniwala pala tayo soberano ang Panginoon sa Kanyang ginagawa. Ay di dapat ang ating tugon doon ay angkop sa Kanyang pagiging soberano sa lahat ng bagay. Madaling sabihin kasi ng tao na soberano ang Panginoon eh. Madaling sabihin ng tao na naniniwala that God is sovereign, so much so that other people even blame God for their situation. Sa halip na tignan nila ang kanilang kasalanan. Sa halip na tignan nila na challenge ito for obedience to God, they will use that as an excuse. Kasi na ito na yung sitwasyon ko eh. Ito yung sitwasyon namin. Unique ang aming situation. Soberano ang Panginoon. Eh di, magpapadaos-dos na lang ako dito. Ano naman yung kautusan ng Panginoon? That you trust in Him. That you live for the Lord Jesus Christ.
So people will even use God's sovereignty at yung course ng buhay nila as an excuse to disobedience and to live apart from ano ang sinabi ng Panginoon dapat nilang gawin. Pero para sa atin, I hope that we will say that we truly believe in the sovereignty of God by living in a way that we participate in what God is doing sovereignly. And so God graciously tells us of our need for Him to bless us. So consider that God, in all His greatness and majesty, being the sovereign of all, the potentate of time, hindi po siya hiwalay sa atin. He says she says in our text that to the thirsty, He will give from the spring of the water of life nang walang kabayaran. So pagdating po sa panunumbalik ng Israel, sabi sa Isaiah 49 verse 10, hindi sila magugutom o mauuhaw, hindi rin sila mabibilad sa matinding hangin at nakakapasong init sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila ng Diyos na nagmamahal sa kanila. Sila gagabayan niya patungo sa bukal ng tubig. Isaiah 51 verse 1 says, sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay lumapit din dito, bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. So the Lord is giving all of this for free. He's inviting us to come to Him. Ultimately, yung living waters na ito is about the Lord Jesus Christ. It's about eternal life because of Christ. And so we must take note that that this verse 6, speaks so much of grace. Again, verse 6 says, sinabi na rin sa akin na ganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Pinapakita sa atin dito yung ating pangangailangan sa Diyos na siya at siya po ang nagbibigay ng buhay. So consider the grace of God letting us know of His greatness and inviting us to come to Him through the Lord Jesus Christ. And to those who truly thirst, magbibigay po siya ng tubig na nagbibigay ng buhay na walang kapalit na bayad. Ang tanong, ilan ba sa mga tao talagang nahuuhaw para sa Panginoon? Yan ang tanong. Mas marami pa yatang nauuhaw sa totoong anak kaysa sa Panginoon. Mas nauuhaw sa mga bagay na mawawala kaysa mauuhaw para sa Panginoon. How many people do really thirst for God? For real life that is found in Him? How many really want, desire, and eager for the thirst to be quenched? Notice that the text says, to the thirsty, therefore they who do not thirst shall not be satisfied. Those who do not seek shall never find. Ito po isang napaka-sobering na kaisipan. Kasi ikaw ba, nauuhaw ka ba talaga sa Panginoon? Nauuhaw ka ba talaga sa totoong buhay? You ask yourself, are you really thirsting for real life? Nauuhaw ka ba sa mga bagay na talagang tama? Buhay na walang hanggan, na binibigay ng Panginoon sa atin. O gusto mo lang maging maayos ang buhay mo dito? Are you really hungering and thirsting for that? Because if you are not, you will never be satisfied. And it is no wonder dahil hindi naman tayo nauuhaw that way, you're never satisfied in Christ. I pray that the Lord grant us that thirst for us to seek Him, for only He can give the spring of the water of life, which He gives freely, if only we would come to Him. So what is it that we are really thirsting for? Ano ba yung mga bagay na minimithi natin sa araw-araw? Ano ba nagbibigay sa atin ng pag-asa? In the truth of Christ who died and is the only payment for our sin, in the light of this Savior whose resurrection tells us that finally death is defeated, that a new mode of life has come. Hindi ba't napakabuti ang Panginoon na dinadala ka sa isang buhay na hindi mo naman deserve? Na binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, na inaalok sa'yo ng Panginoon na hindi mo deserve yung mga bagay ito, but it is being given to you freely if you would only come to the Lord Jesus Christ. You deserve far worse.
And then what are you hungering and thirsting for? He's giving us new life. He's giving us that water that gives life. God is gracious in bringing us sinners dun sa buhay na hindi man tayo karapat-dapat. Kaya nga hindi po ba't napaka-tragic that how tragic it would be that anyone would reject such great blessing that no one deserves. How we ought to come to God through Christ for salvation and eternal life. How we should come because the Lord is gracious to us. Kaya nga isipin natin, what is it that we really need? Ano ba talaga yung mga bagay na kinakailangan po natin? Ano ba dapat na ang ipamalas natin sa ating buhay? Ano ba dapat ipakita sa mga bata? Anong klaseng buhay ba ang dapat natin ipamalas sa ating kapwa? Ang buhay na kapareho lang ng mundo? O ang buhay na nakita po ng satisfaction sa ating Panginoong Hesukristo? A life that shows that our hope is in the Lord Jesus Christ and nothing else. So my second point is a warning for watchfulness. Ang babala patungo po sa pagiging mapagbantay po natin. So sa ating message kaninang umaga, I have mentioned that we actually live in the reality of both realms, the old creation and the new creation. Andun yung tension sa atin, na nag-aagaw sa ating mga puso, na habang tayo po ay nandito, pero totoo rin, niligtas na tayo ni Kristo. So may pag-aagaw sa ating mga puso, ano ba yung dapat natin ginagawa sa ating buhay? And I hope that you feel the tension. And I hope that you feel that tension increasingly habang dumadaan po ang panahon. People observe and easily claim how evil the world becomes as time goes by. At tunay nga pinapakita ng panahon kung paano yung mga bagay na dating ikinahihiya, ngayon ay acceptable and normal na. I remember nung ako'y bata pa, during the 80s, pag nalaman na ikaw ay born out of wedlock, may stigma yon sa society. Pag ikaw ay nalaman na hindi ka pala legitimate child, ngayon pati yung word na legitimate tsaka illegitimate, pinabubura na yan eh. Pero during that time, because it carries with it that yung moral na obligation talaga, na maging moral talaga. Kaya merong ganong weight nung araw, na ngayon ay hindi na po ganyan. Sabi nga nung isang author, dati yung sexual sins, it once drew the line between Christians and non-Christians. Ngayon hindi na ganon. Even parents now consent to their adult children living in sexual looseness. There is less and less pressure to live a life of sexual purity even among professing Christians. Kasi naging acceptable na ang lahat ng bagay. Na kahit mabuhay ka ng immoral at professing Christian ka, Kristiyano ka pa rin. Hindi nagbabago ito. Pero dati hindi po ganyan. But although that is true, the tension is not simply felt sa mga taong nakapaligid sa atin, but primarily sa sarili po natin. As a Christian who knows that holiness is the principle that we live by, the struggle will ultimately be in your very own heart. So wag na natin pakialaman yung mga tao sa paligid natin. Doon pa lang sa ating sariling mga puso. Dapat na-feel natin yung tension na yan. So some further observations and lessons from the remainder of our text. So the Christian will hold fast to the reality of the new creation. Again sa verse 6, Sinabi niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Verse 7, ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako yung magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. And so in our text, the God gives this as a fact, that one who conquers will have the heritage and inheritance. And knowing such a sure promise given by the Alpha and the Omega, He who makes all things new, the Christian believes such trustworthy words. Na meron talaga sa kanyang paglalaban. Nagtitiwala sa sabi ng Panginoon. So we can observe that the promise in chapters 2 to 3, kung mababalikan po natin yung letters dun sa 7 churches, makikita po natin yung mga promises dun ay na-fulfill in the closing of this section. For instance, in Tree of Life, you will see that in chapter 2 verse 7. You will see that in chapter 22 verse 2. Yung being included in the new temple. You will see that in chapter 3. You will also see that in chapter 21. At yung participation in the New Jerusalem, makikita natin yan sa chapter 3 verse 12. And we can see that also, nakita natin kaninang umaga, in verse 2 and verse 10 of chapter 21.
So all of this po is summed up. I will be His God and He will be my son. So ito po isang expression that's rooted in the Old Testament, in the Davidic covenant, sa 2 Samuel 7:14, nagbigay po ang Panginoon ng promise kay David of one who will come from his lineage. We know that this is fulfilled in the Lord Jesus Christ. And being in the Lord Jesus Christ, the saints shall likewise share in what Christ inherits. So it is to the suffering believers, yung mga pinapasakitan at mga pinapersecute nung araw, nung panahon ni John, that one day, all of this will come to an end. Not only shall they reign with Christ in heaven when they die, but they shall reign with the Lord Jesus Christ forever. That the saints will have dominion over creation with the Lord Jesus Christ. The saints will be good stewards of what God has entrusted to them. Sabi po sa verse 5 ng chapter 22, sabi po dito, do'y wala ng gabi, kahit hindi na sila mangangailangan pa ng mga ilawan o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging liwanag nila at maghahari sila magpakailanman. And it is the same for us. Naway maging reminder and motivation sa atin dito, huwag tayong magpapalansi sa panghihikayat ng sanlibutan. So that's one thing, that we should not be lured by the promises of this life, nor should we be discouraged in suffering and persecution. Sabi sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pagkikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. 1 John 5:4-5 says, sapagkat napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. So in this life, do not be surprised at the fiery trial, as Peter says, na para may kakaibang nangyayari sa atin. Kung ikaw ay kinaiinisan dahil sa pagtayo mo sa katotohanan, huwag ka nang magulat. Talagang mangyayari talaga yan. Kahit wala kang ginagawang masama. You can even observe, kahit wala kang sinasabi. The fact na yung buhay mo ay iba sa buhay ng iba, nakikita yan ng ibang tao at naiinis sila doon. They don't like what is happening to you. Dahil ang buhay po ng isang Kristiyano ay pinapakita na mali ang buhay nila, kaya sila naiinis. So bilang mga exiles at mga estranghero sa mundong ito, we will have to overcome the world. You will have to say no to a lot of things. Just like the story of Daniel and his 3 friends, na sila po ay nanatiling tapat, even under pressure, kahit sila po ay kinakailangang magbigay o kinakailangang patayin as a punishment because of their faithfulness to God, they were willing to do so. Kahit sila itapon pa sila sa apoy. Tayo hindi pa nga eh. But they were willing to do so. The same is true for us. We can easily yield to and agree with the world's view on sex, marriage, money, career, etc. We are pressured not to speak against it. Or we are even tempted to do the same. Na kung anong pamantayan ng mundo, hinahabol din natin yan. Yun ang temptation sa atin. But the message is clear. Only those who overcome shall receive God's promises. So ang challenge sa atin, if we truly believe that Jesus had overcome the world, we shall not give in to the pressures of the world. Overcome na pala. So wag tayong bibigay sa pressure ng mundong ito. We have been born of God. We believe in Jesus and we shall overcome. Huwag natin isipin yung overcoming yung masamang ugali mo lang. Ay, kasi dati, ito yung ugali ko, ngayon naka-overcome na ako. Hindi naman yun eh. Ay, yung ano ba yung dinidikta ng mundong ito? Ano ba yung mga bagay na umaagaw ng ating mga puso? Ano ba yung mahalaga para sa mundong ito? Dapat mapagtagumpayan natin yung mga bagay na iyan.
And so those who remain in the world shall be condemned forever. Tapos sa verse 8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So dito may kita po natin yung listahan ng mga kasalanan. Now I believe that this is not only about sins of sinners in general. In the context of this chapter, in contrast to the previous verse, it may very well mean the sins of those who think that they are believers or those who have fallen away. Silang hindi naka-overcome. So silang nanatili lamang sa sinasabi ng mundo. Why? Because being an unbeliever is automatically makes you unsaved. Pag hindi ka talaga believer, hindi ka talaga ligtas. Sabi sa John 3:18, pero may mga tao na nagkiklaim that they are believers and yet they remain in such sins listed in this verse. So in light of this, we can understand the warnings against these sins. Marami dito sa explanatory, but let us take a look at some. Yung mga duwag, yung cowardly. Hindi ito yung mga taong takot lamang. But these are the people who are afraid that they have yielded to the battle against the devil and the world. They are those who are afraid to make a stand for the truth. Not lamang sa certain issues. Minsan matapang ka pa, kaya mo yung pag-away sa Facebook eh. Madali yan, magtumayo ka para sa Panginoon, tapos ipaglaban mo yung katotohanan sa buhay mo, at sabi mo, talagang naniniwala sa in faith ko, this is it, I believe in Jesus Christ. Madali pa yan. Itong mahirap. Nagtitiwala ka ba sa Panginoon? I-give up mo yung mga bagay na kinatatakutan mong i-give up. Yan ang mas nakakatakot para sa atin. Yung tumayo para sa katotohanan, lalo sa Pilipinas, hindi ka makukulong dito if you speak against same-sex marriage or what. Madali pa yan eh. But what about yung mga bagay that you don't want to give up because you're so afraid to give it up? Because you want to trust in the Lord. Mas yun ang nagbibigay totoong takot sa atin. Ay, hindi natin kayang bitiwan. Akala natin yung pagpipilit sa sarili natin, katapangan, hindi katapangan yun. Dahil ang totoong katapangan, nagtitiwala sa Panginoon. Akala natin ang pagiging assertive ay pagiging matapang. No, it's trusting the Lord that gives us courage. So I believe yung cowardly dito is not simply speaking against falsehood and standing for the truth. But it's speaking against falsehood inside our very own hearts. Are you afraid to make a stand for the truth sa sarili mong puso because you are afraid of losing things that makes life easier for you sa buhay natin dito? Faithlessness is faith that is empty. There is no real faith that looks forward to the promises of God. Diba? Yung wala kang pananampalataya, sinasabi ng Panginoon, yung wala kang katapatan or wala kang faith, as we see here. And as for the rest, it is not hard to see kung bakit unacceptable sa Panginoon ito. Abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars. Parang hope ko po sana is that what we will always do is to check the inconsistency of our lives to the truth of God. For instance, paano ba natin dinidefine ang murder? Is murder simply killing? The Lord Jesus Christ made it clear that hatred is equivalent to murder. So when was the last time you nurtured hatred in your heart? When was the last time na pinatulan mo ang galit sa puso mo laban sa mga taong taliwas sa iyo? Eh, hindi nga dapat tayo naghahangad ng kamatayan kahit ng kaaway natin eh. How about sexual immorality? The Bible tells us that looking lustfully at another person is adultery or the failure to uphold or honor marriage. Essentially, abomination, sorcery, idolatry, and lying are rooted in the failure to trust in God. And so people would rather trust in themselves. And may we be aware even of the smallest manifestation of these. If we are persistent sa mga bagay na ito,
The verse is very clear. They have no part in the new creation. Sabi sa Revelation 21:27, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Sana mga kapatid, hindi tayo nagsisinungaling. Sana hindi tayo nagsasabi na hindi totoo. Whether yan ay tahasang pagsisinungaling or pambobola ng kapwa natin or paggawa po ng mga kwento, sana hindi po tayo ganyan. Dahil kung talaga nagtitiwala ka sa Panginoon, hindi mo gagawin yan. Hindi mo gagawin yan. As the text says, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. God has been clear, both in the encouragement to overcome as well as the warning against compromise and hypocrisy. Binibigyan tayo ng Panginoon ng dalawang senaryo dito. Sila na magtatagumpay sa pamagitan ng kanilang pananampalataya at sila naman na nagpatuloy lamang sa kasalanan. And I believe that the point here is that these sins, if it is present in us, only shows the reality that we must persevere against it. Kung totoo man ito sa atin, mga kaibigan at mga kapatid, meron man tayong pag-asa kay Kristo. Meron naman. Kaya going back sa devotion ni Popoy kanina what are we desperate about really? Saan ka ba mas nagluluksa? Kasi ang buhay mo ay meron kang pinagdadaanan na gusto mong mawala na sa'yo, nahirap? Or yung kasalanan mo na dapat yun talaga ang pinagluluksa mo? There's still chance for us to repent. And while the Lord shows us His goodness, giving us life, may it be a life that shows victory in Christ. Hindi yung buhay na talunan ka dahil sa kasalanan. Hindi sana yung buhay na palagi ka lang, you're becoming a loser simply because you keep on giving into sin. Masalit na maipakita mo yung tagumpay na meron kay Kristo, yung kumpiyansa meron kay Kristo, ang lumalabas lamang sa atin yung talunan na buhay dahil sa kasalanan. Let it show that we belong to the new creation and not of this fallen, passing creation. So sana, let faith stand the test of time. Sana ang pagkakataon ng buhay po natin, gano'n man ito kahaba na ibibigay ng Panginoon sa atin, masubukan tayo doon. At sana, sa pagdugtong ng Panginoon ng buhay po natin, andun po yung pananampalataya natin. Sana para tayong si Tita Edith, na hanggang sa kanyang buhay, na kanyang pagtanda, na natili siya sa kanyang pananampalataya. Kanina, pinag-uusapan namin, after lunch, Tita Edith remained simple throughout her life. Sabi ko kay Tita Edith, Tito Edith naman, naghahanap pa kayo na makakatipid pa kayo. Ilang libo lang matitipid nyo dyan. Nagtsatsaga kayo na, wala man akong pera Tito Edith, hindi mo iniwala na si Tito Edith walang ganon. Na magtsatsaga siyang pumila at mag-aabang ng libre or mura. Sa kanyang edad, she remained simple. Hindi siya naghangad ng more than what the Lord has given her. Kaya sana tayo din ganun mga kapatid. Sana the more that the Lord extends our lives, the more years that God adds to our lives, it will be an opportunity for striving and not failing. Sana dugtungan ng buhay natin. Sana yung panahon na ibibigay ng Panginoon sa atin ay panahon po ng pagsusumika para sa kanyang mga pangako. Hindi yung nag-iba yung sitwasyon ng buhay natin. Nag-iba na rin we fell away. Nag-iba na tuloy. Buti pa nung araw. Paano nagbigyan tayo ng panahon pagkakataon, na ibang pagkakataon, nag-iba pa tuloy yung ating mga buhay. Sana hindi naman ganun. Sana if we are tested by time, may we strive in faithfulness. So in conclusion,
I hope that our text and message has made it clear that God is making all things new. That this world which is under the curse of sin and death will pass away. And there's a place, a life of perfection, of joy for the glory of God. Na meron tayong inaabangan na ibang buhay, ibang mundo. And the question for us again is, tayo ba ay naniniwala dito? Naniniwala ba tayo doon? O tayo po ay nananatiling mga duwag at mga sinungaling? Naninintili ba tayo na naiiwan lamang tayo sa mga bagay sa mundong ito? Are we remaining so much so in our desire for the world that we cannot even give ourselves to the Lord Jesus Christ and His church? Na ang ating buhay ay palaging buhay na lamang ng convenience. Pag-jab-jab lang ng pag-evangelize, pag kaya ng oras ko, pag meron akong libreng time, at masabi lang na tayo po yung nag-evangelize, ganun po ba ang ating mode ng ating existence sa bawat araw ng ating buhay? I mean, napakadali. Come to church, come to prayer meeting, mag-share ka pa every now and then. Napakadali nun. Pero ang buhay na pinapasakop talaga natin sa kalooban ng Panginoon, sa paghahari ni Kristo, that is something else. That you would really give up the things that are against the will of God. Do we believe in this? Do we truly believe that God is Almighty, that He is the Alpha and the Omega, the first and the last, that He is faithful, and that what He says will truly happen? If so, then let God's will, kanyang kalooban, be our very own will. Let God's will be let God's desire be our desire. Let us thirst for such a life, a thirst that shall never be quenched by anything in the world. That's why we are pursuing the promises of God for us in Christ. Hindi tayo natutuwa sa mga bagay na meron tayo dito. Alam natin na may iwan din yan. Hindi tayo nasasatisfy sa mga bagay na one day ay sisirain din lamang ng Panginoon. Ang pinupursu natin yung the satisfaction that will be for all of eternity in the Lord Jesus Christ. And let it be shown in us that even sa ating buhay po ngayon, yun na po ay nakikita po sa atin. That great desire to be with the Lord Jesus Christ forever. So the truth is, there's no neutrality in life. We cannot serve two masters. Our life will also show who our master really is. Kita naman, kahit anong sabi mo Kristiyano ka, makikita talaga sa buhay, sino ba talaga ang pinagsisilbihan natin? Sino ba talagang ating Panginoon? Para saan ba tayo nabubuhay? Ano ba ang nagdidikta ng ating mga desisyon, ating mga priorities? Where are we going to? Where are we going to work? Why we are going to work? Saan ba tayo titira? All of the decisions that we make. Our schedules and everything are the roles that we play, reflecting that we do indeed trust and obey our Lord. Sabi nga ni Mark sa akin kanina, bago kumain, sabi niya, so, Pastor, paano ba yung ano bang place ng ambition sa buhay ng isang Kristiyano? Sabi niya, may lugar bang ambition? O yung aspiration, for example, gusto mo maging doon? Sabi ko, wala akong masama sa ganun. That's a vocation that the Lord has given to us. Gusto mo maging VA? Gusto mo maging engineer? You want to be a doctor? You may very well be. Part yan ng biyaya ng Panginoon sa atin eh. Pero dito nagkakaproblema. Pag yan na ang nagdi-dictate ng buhay natin, doon na nagdi-define sa atin yung mga bagay na iyan. So much so that it already affects our confidence or our obedience to the Lord. Yun ang masama. Pero yung to be, what you want to be, anong occupation yan? Huwag lang siguro yung drug lord, ganyan, o gambling lord, mga ganun. Pero otherwise, if it's a marangal na trabaho, Panginoon din nagbibigay naman ng kakayahan para maging ganyan tayo. Pero never at the compromise of our duty as Christians. I also told Mark kanina, there are people who would even downgrade their work at kumuha pa ng lesser paying job, wag lang ma-violate our state. May mga tao. So sana
maging sensitive din tayo. Hindi sinasabi ng Panginoon, huwag kang magtrabaho, magpakalugmok ka dyan sa bahay, mag-bedrot ka na lang. Walang sinasabing ganun sa atin. We know where to place our occupation in the will of our God. And we are never satisfied with that. Like I've been telling the church before, bakit ba tayo humihingi ng daily bread sa ating Panginoon? Because we want to be sustained as we seek the kingdom. We want to be sustained as the Lord makes us faithful to the very end. Hindi man masama humingi ng ating mga pangailangan sa ating Panginoon. In fact, the Father already knows that even before we ask of Him. Pero ang purpose doon, para magpatuloy po tayo dito ng katapatan hanggang sa kahulihan ng ating mga buhay. So again, we are not like the world na inclined palagi kung saan mas madali ang bagay, saan mas advantageous para sa atin. Where there is more money, hindi tayo dapat ganyan. Ang ating faithfulness sa Panginoon should be seen in the roles that we play. If you are called, for example, if you're called to be a mother, then maging tapat ka sa panawagan sa'yo maging nanay. Na i-obey mo ang Panginoon sa role na binigay sa'yo ng Diyos. Tinawag ka para maging isang ama, then you fulfill your role that the Lord has given you in being a father. Hindi tayo nadidiktahan ng anumang bagay sa mundo, kundi we are being dictated by the kingdom. What dictates us is holiness. What dictates us is the kingdom of the Lord Jesus Christ. Kaya it is never enough that we make such and such claims about our Christianity. The issue here is that we must overcome. We must overcome. And so I hope that as intentional God is, for He will surely conclude all things according to His will, sana maging intentional din tayo. Sana maging intentional din tayo. Sana maging intentional tayo, anuman sphere ng ating buhay. Sa loob man ng tahanan natin, sa eskwelahan man, sa trabaho, sa church, sa ginagawa po natin, let it all be intentional. Yung kanina we're also talking about sa after lunch, yung problema sa tao, mga tao na gustong-gusto lang mag-evangelize, wala namang pagmamahal. Para saan pa? Mga tao magsasabi, mag-evangelize tayo. Dapat ito, maging magmatapang tayo sa evangelism. Pero pagdating naman sa pakikiramay sa pagdadalamhati ng kapwa, wala namang silang pakialam doon. Hindi ba't peke yung anumang evangelism yan? Buti na lamang soberano ng Panginoon at gagamitin pa rin yung pag-evangelism para sa kapakinabangan ng kanyang bayan. Pero para sa atin na gumagawa ng mga bagay na hindi naman talaga totoo, ano po ang ating nahita doon? The issue here is not if you only know your theology. Hindi naman yung tama ba ang doktrina mo eh. Mas tanong ay ito eh. Alam mo ba ang ginagawa ng Panginoon? Alam mo ba ang kalooban ng Diyos? Ang buhay mo ba ay ayon sa kanyang kalooban? And if you really know what God is doing, you will do likewise. Or do likewise. There is no place for pretenders in the new creation. Nakatakot isipin. Maaaring nagkukunwari lang tayo ngayon. Maaaring nagkukunwari lang ako sa inyong harapan ngayon. There's such a sobering thought na pagdating po ng araw, wala na pong hypocrite doon. Lahat tayo may expose pagdating ng ating Panginoon. So sana we would remember, as I close, that let it be real, brethren, even now. The only reason why everything will be in its fullness in eternity when we are already there, because that life in eternity has already begun the moment we come to Christ. The moment that He has given us new life in regeneration. At yung buhay na pinamuhay po natin dito ay karugtong lamang ng buhay natin sa walang hanggan. Kaya nga sabi ko kay Marcia, kay Bior, kay Tita Edith, we will always have our regrets. We will always have our regrets pag may namamatay na po, mahal sa buhay. We could have done this, we could have done that more para kay Tita Edith. I would say even for my dad, yung nga lang sa dad ko, hindi ko alam kung ligtas siya o hindi. Let's say for Tita Edith,
Pero it will never be enough naman sa buhay natin dito eh. Pero what we trust is in this. If the Lord has begun a good work and will finish that on the day of the Lord Jesus Christ, then that very much includes yung pagmamahal na meron tayo with Tita Edith. Makat man ito short ng kamatayan sa buhay natin dito. But we can hope and we know that in the day of the Lord Jesus Christ, that love will come in its fullness. Pagmamahal na hindi naman kailanman ay puputulin na ng kamatayan or ng kasalanan. Na yung completion po ng pagmamahal natin kahit sa isa't isa. Hindi man natin mararanasan dito yan eh. Whatever we have here is only a beginning. But the completion and the fullness of it will come when the Lord Jesus Christ returns. Pero gaya nga sabi ni Renz kanina din, dapat ngayon pa lang nangyayari na. Dapat talaga. You can expect the fullness to come kung wala namang sinimulan dito. Kung hindi naman totoo dito, anong aasahan natin in the future that is to come? Dahil magkarugtong yung dalawang bagay na ito. And so I hope, brethren and friends, nakita natin muli ito ang ginagawa ng Panginoon. This is something that God is doing that we know very well because this is what He's saying in His Word. Na hindi man niya ito tinago sa atin. Kaya dapat ang buhay natin ay ganito rin. Kung gaano ka-intent ang Panginoon sa kanyang ginagawa, ganoon din dapat po tayo. And we have an advantage. Kasi bilang church, tayo lang ang pwede mag-usap ng ganitong level. We cannot talk about this with our relatives, with our unbelieving family, but we can talk about this with each other. At magpapalakasan tayo dito. So sana, balikan ko yung introduction ko kanina. If you truly believe that God is sovereign, if you truly believe na ang Panginoon ay may akda ng simula at ng wakas, mabuhay tayo ayon sa paniniwalang yan. Huwag tayong mabuhay na para bang tayo ang may control. But let us live according to the sovereign will of our God. Because what He has begun has a clear intention, and that day will surely come. Sana matagpuan tayo doon, ayon sa Kanyang kalooban, hindi sa ating mga sariling kagustuhan. Tayo po'y manalangin.